Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa loob ng 8 araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay, or Thursday within the octave of Easter. Pagbati po sa inyong lahat, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga miyembro ng Samang Bukas Palad ni San Antonio, sa mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa lahat po ng mga benefactors ng National Shrine of San Antonio de Padua, maraming salamat po. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo o Mabuting Balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, Huwebes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagninilay natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas, mula po ito sa ika-24 na kabanata, mga talata 35 hanggang 48. Sa kwenta ng Ebanghelyo, matapos muling mabuhay ang Panginoon, ang mga alagad ay natitipon sa isang saradong silid at nagpakita ang Panginoon na muling nabuhay. At sa kanyang pagpapakita sa mga minamahal niyang alagad, nag-iwan po siya ng ilang mahalagang regalo. Ang unang regalo ay ang regalo ng kapayapaan, sapagkat sa unang pagpapakita ni Jesus sa tagpong ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sumainyo ang kapayapaan." Natitipon ang mga alagad sa isang silid, saradong pintuan, saradong mga bintana, natatakot silang lumabas sapagkat hinahanap sila ng mga kawal Romano. Punong-puno sila ng takot sapagkat iniisip nila na baka nga totoo na muling nabuhay si Jesus at nagsimula ng magpakita. Baka sila ay masumbatan, pagalitan, sapagkat iniwan nila ang Panginoong Jesus. Subalit nagkamali sila. Hindi po galit, hindi panunubad, hindi paghihiganti, ang unang regalo ni Jesus sa kanyang pagpapakita sa mga natitipong alagad. Ito ay walang iba kundi ang regalo ng kapayapaan. Para bang sinasabi ng Panginoon, alam ko na sinaktan niyo ako, alam ko na natatakot kayo, na baka bumalik ako at pagalitan kayo, nagkakamali kayo. Sa krus pa lang pinatawad ko na kayo at iningi ng tawad at sinabing, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And so let bygones be bygones. It's time to start all over again. Peace na tayo. Kalimutan natin nakaraan, magsimula tayong muli. They chose to close their eyes and minds to the reality of the resurrection by choosing to stay and remain in the tomb of ignorance, fear, sadness, lack of faith, and hopelessness. Subalit tumayo si Jesus sa gitna nila at sinabing, "Peace be with you." Peace na tayo, huwag kayong mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Kaya kung anumang bumabagabag sa inyo, parang ganun sinasabi ni Jesus kung kayo man ay natatakot na nalulungkot, hindi ito ang panahon sa pagkabagabag at pagkalungkot, sapagkat andito ako, muling nabuhay, at ang regalo ko ay kapayapaan at hindi galit. Ang ikalawang regalo ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang regalo ng mga sugat na nanatili sa nilulahating katawan ni Jesus. The gift of His wounds in His glorified body. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto,
ngunit ako'y mayroon tulad na nakikita ninyo. At pagkasabi nito, pinakita ni Jesus sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Ano bang meron sa kanyang mga kamay at mga paa? Di ba? Yung sugat, bunga ng ginamit na pako na inulos ang kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay, at siya ipinako sa krus. Sinadya ni Jesus na manatili ang kanyang sugat sa kanyang nilulhating katawan sapagkat pwedeng isipin ng mga alagad, asan ang ebidensya kung talaga ikaw yung Jesus na muling nabuhay? Dapat may sugat ng iyong pagkamatay at pagkapako sa krus. He is our wounded, risen Lord. Kaya sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang itinatago upang ang mga sugat natin na pinapasan ay kanyang mahilom. Sapagkat mabilis isipin na isa lamang impostor si Jesus kung mawawala ang ebidensya o mga tanda ng pagkakapako sa kanya, mga sugat sa kamay at mga sugat sa kanyang mga paa. And so without the wounds of Good Friday, Easter Sunday will be a meaningless celebration. Hard works and sacrifice are a means that lead to winning battles. Ecstasy without agony is simply baloney. Maaari din po itong mga hulugan na ang tagumpay na tinamo ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay hindi maaaring ihiwalay sa alaala ng Biyernes Santo ng kanyang pagkapakasakit at pag-aali ng buhay sa krus. The joy of Easter without the sorrows of Good Friday is a joy without meaning. And the resurrection of Jesus is an illusion without His passion. Totoo naman po, di ba? Kaya ang muling pagkabuhay ay magiging makatotohanan kung meron siyang pagkapakasakit at hinarap na kamatayan. Ang pangatlo, ang alaala ng Eucharistia. The memory of the Eucharist. Kaya hindi pa rin makapaniwala ang malagad dahil sa labis na pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Kaya binigyan si Jesus ng isang isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan niya. At binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan ang nasa saad sa banal na kasulatan. Kaya nga sa kwento tungkol sa buhay ng Panginoon, sa multiplication miracle, o di ba siya nagpakain ng libo-libo, ang langit ay nilalarawan din bilang isang piging, wedding banquet. Si Jesus kumakain kasama ng mga publikano at mga makasalanan. At sa huling hapunan, kasalo niya ang kanyang mga alagad at doon itinatag ang banal na Eucharistia. Kaya, hindi pwedeng ihiwalay sa alaala ng muling pagkabuhay ang alaala ng Eucharistia. At ang panguli, the gift of mission. Ang regalo ng misyon. Kaya ano sabi ng Panginoon? Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem at kayo ay saksi sa mga bagay na ito. And so the gifts that they receive are also the gifts that they will give. As a church redeemed by the death and resurrection of Christ, we are called to share in the same mission. Kaya nga, may mission tayong dapat na gawin sa ngalan ni Jesus na muling nabuhay. Kung paanong ang mga alagad, matapos muling mabuhay ang Panginoon, ay isinugo din ni Jesus. Kaya, mga minamahal kong kapatid, pagnilayan natin ang mga regalong ito, hatid ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. The gift of peace, the gift of wounds in His glorified body, the gift and the memory of the Eucharist, and the gift of mission. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos makapangyarihan, maraming salamat po sa biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Isang biyaya na tunay naming pinagyayaman at niyayakap sapagkat ito ay bukal ng lakas para sa aming lahat. Si Jesus na muling nabuhay ay inspirasyon namin sa pagtatagumpay sa harap ng mga pagsubok at mga suliranin ng buhay. Ang pagkabuhay ni Jesus ay tunay na nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal ko ang kapatid,
Sana po ay nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, maraming salamat po. Kayong mga sumusuporta at tumatangkilik sa programang ito, lubos po ang aking pasasalamat. Sa darating pong April 13, meron pong kawang gawa ni San Antonio dito po sa National Shrine of San Antonio de Padua. Sa darating pong April 23, celebrate po natin ang ika-5 anibersaryo ng Solemn Declaration sa pagiging pambansang dambana ng simbahan ito. Sa inyo pong lahat ng tumutulong sa amin, maraming salamat at pagpalain tayo mga Panginoon Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.